Nagsisimula na nga ba ang peace agreement ng Israel at Saudi Arabia? Ito na ba ang pasimula ng tribulation? Inihula ng Biblia ang mga pangyayaring sabay-sabay na magaganap bilang tanda ng mga huling araw sa kanyang pagdating. Para malaman kung tayo nga ay nasa mga huling araw na, tingnan lang natin ang bansang Israel ngayon. Dito ay makikita ang mga senyales na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala tayo na malapit na rin ang paglabas ng Antikristo at pasimula ng tribulation. Halimbawa na lamang ang muling pagpapatayo ng Third Temple. Sa mga balita ay nalalaman natin na unti-unti nang pinaplano ang pagpapatayo nito, kung saan ang muling pagpapatayo ay nakapropesiya sa Biblia. Nagkakaroon na rin ang paghahanda ng iba't ibang mga gawain para sa Third Temple, tulad ng mga pagtugtog at pag-ensayo ng mga awitin na ginagawa noon sa Biblia. Dumating na rin sa bansang Israel ang mga Red Heifer pagkatapos ng 2,000 taon. Ang mga Red Heifer na ito ay gagamitin para sa paghahandog sa Third Temple, tulad ng mga ginagawa nilang pag-aalay noong panahon ng Biblia. Nitong mga nakaraan din ay nabalitaan ang pagbabawal sa ating Hesukristo sa bansang Israel, bagamat ito ay iminumungkahing batas pa lamang at mariing tinutulan ng gobyerno ng Israel. Bukod dito, alam rin natin na maraming mga conflict sa iba't ibang mga bansang kalaban ng Israel. Patuloy pa rin ang mga digmaan sa ibang mga bansa na nakapaligid dito. Kahit noon pa man sa Biblia, ay marami ng mga bansa ang gustong sumakop at lumaban sa Israel magpahanggang ngayon. Ang salungatang Israeli-Palestino ay isang kasalukuyang nagpapatuloy na alitan. Bahagi ito ng mas malawak pang salungatang Israeli-Arabe. Karamihan sa mga nababalitaan natin tungkol sa bansang Israel ay talagang nakapropesiya na sa Biblia. Ibig sabihin, ang mga propesiya na iyon ay unti-unti nang nagaganap sa panahon natin ngayon sa pamamagitan ng bansang Israel. Sa kabila ng mga senyales na nangyayari sa bansang Israel, sinasabi rin sa Biblia na magkakaroon ng pansamantalang kapayapaan o sinasabing peace agreement sa mga kalaban niyang bansa. At ito ay sa pamamagitan ng Antikristo. Sinasabing ang Antikristo ang mangunguna sa peace agreement sa bansang Israel at sa mga bansang nakapalibot dito. Naniniwala tayo na buhay na ang Antikristo sa panahon natin ngayon, bagamat hindi pa natin alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ang sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 18. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sa binasa natin, malinaw na noon pa man ay may mga Antikristo na sinasabi sa Biblia. Ngunit meron pang isang lalabas na Antikristo pagdating ng panahon at siya ang mas mangingibabaw sa ating mundo. Isang Antikristo na sasalungat kay Kristo at kakalabanin niya ang Diyos. Ang nasa likod nito ay walang iba kundi si Satanas. Ang mga bansang ito ay kanyang pag-iisahin maging ang buong mundo. At nang sa gayon, maraming tao ang susunod at kanyang malilinlang. Nitong mga nakaraan lamang ay nagkaroon ng panawagan ng miyembro ng Knesset ng National Unity Party sa Israel para sa pagbuo ng isang pamahalaan ng pagkakaisa, kasama ng sino man na sumang-ayon na tanggapin ang mga pangunahing prinsipyo ng Deklarasyon ng Kalayaan. Ito ay isang dating itinuturing na hindi kapanipaniwalang mangyayari. Ang konserbatibong kaharian din ng Saudi Arabia ay nagpapahiwatig na maaaring ito ay magsagawa ng isang hindi pa nagagawang kasunduan sa kapayapaan sa Israel. Sinasabing tahimik na inihahanda ng Saudi Arabia at Israel ang deal of the century. Ang ideya ay ang lahat ng mga bansang Arabo ay sa wakas ay magiging kaalyado sa Israel na magdadala ng kapayapaan sa dating magulong rehiyon. Sa nakalipas ding ilang buwan, ang Pangulo ng Amerika na si Biden ay kumikilos bilang isang tagapamagitan ng Saudi at Israel. Nais ng Amerika na ang dalawang bansa ay magkasundo sa isang kasunduan upang sa wakas ay magtatag ng formal na relasyong diplomatiko. Lahat tayo ay gusto ng kapayapaan sa lahat ng nasyon, individual at sarili nating buhay. Gusto natin ang kapayapaan sa loob ng Israel at ang kanyang ugnayan sa rehiyon at nasyon sa buong mundo. Alam nyo rin ba na ang kapayapaan sa ating mundo ang gagamitin ng Antikristo para maraming tao ang kanyang malinlang? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglaang pagkawasak
na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi mangangatahanan sa anumang paraan. Ibig sabihin sa pasimula ng tribulation sa 3.5 taon, magkakaroon ng peace and security sa pamamagitan ng Antikristo. Ngunit pagkatapos nito, mawawala na rin ang lahat ng iyon at lalabas ang tunay na kulay nito. Dito na magsisimula ang pinakamahirap na matinding mangyayari sa ating mundo na sinasabi sa Biblia na Great Tribulation. Basahin natin sa Daniel chapter 9 verse 27. Ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. Ang mga peace agreement na iyon ay peking kapayapaan lamang at hindi tunay na kapayapaan, sapagkat alam natin na ang tunay na kapayapaan ay magmumula mismo sa ating Panginoon. Maaari nga na may kapayapaan sa 3.5 taon, ngunit hindi ito magtatagal. Ang kapayapaan na ito ay gagamitin ng Antikristo para malinlang ang marami. Siya ay magpapanggap na Kristo at tunay na Misaya at sasabihin niyang siya ang Diyos. Ipapakita niya na kaya niyang pag-isahin at bigyan ng kapayapaan ang ating mundo. Sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon, naniniwala tayo na nagsisimula na ang mga peace agreement sa pangunguna ng Antikristo. Ang tribulation na sinasabi sa Biblia ay napakalapit na. Ang mga patunay na propesiya ay unti-unti nang nagaganap. Maaari na ring magpakilala ang kalaban ng Diyos anumang oras at ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang sinasabi sa Mateo chapter 24 verse 33. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya ay malapit na, nasa mga pintuan nga. Laging maging bukas ang ating mga isipan sa mga bagay na ito, bagamat ang ilan sa atin ay sarado pa rin ang mga puso, nawa sila ay makakilala sa Panginoon habang may panahon pa. Lagi tayong maging handa at patuloy na maglingkod at sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy tayong umasa sa Kanya at maging positibo. Kahit na apektado ng mahirap na kalagayan ng ating mundo, maniwala tayo na malapit ng solusyonan ng kaharian ng Diyos ang lahat ng problema sa mundo. Tulad ng sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang mga kaharian at mananatili ito magpakailanman, kaya't hindi na magkakabangon ang mga iyon kahit kailan. Lahat ng hula ay matutupad. Sinasabi ni Jesus na kung nasa mga huling araw na tayo, sabay-sabay na matutupad ang lahat ng hulang iyon, hindi lang ang ilan o ang karamihan sa mga ito. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.